Hindi lahat ng mukhang malakas ay totoong matibay. Maraming narcissist ang mukhang kontrolado ang lahat, pero sa totoo lang, may mga kahinaan na ayaw nilang makita mo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang mga kahinaang yon. Hindi para gumanti, kundi para hindi ka na nila makontrol. Number 1, umaasa sila sa atensyon. Ito ang isa sa pinaka hindi agad napapansin, pero pinakamalakas na kahinaan ng isang narcissist. Isipin mo ito, parang cellphone na laging kailangang naka-charge. Ang charge nila, atensyon. Kapag may pumapansin, may pumupuri, may nagagalit, may nasasaktan, buhay na buhay sila. Kahit negatibong atensyon, okay lang sa kanila. Basta may reaksyon ka. Kaya mapapansin mo, mahilig silang mag-trigger, mahilig silang bumitaw ng mga side comment. Minsan may pahaging pa. Minsan parang inosenteng tanong, pero may kurot. Hindi dahil gusto lang nilang magsalita. Gusto nilang may mangyari sa'yo emotionally. Kapag napikon ka, kapag nainis ka, kapag napaiyak ka, sa loob-loob nila, yes, gumana. Ang masakit, akala mo ikaw ang problema. Akala mo sensitibo ka lang. Pero ang totoo, ginagawa kang emotional fuel. Parang kandila ka na unti-unting nauupos habang sila mas lalong lumiwanag. At kapag bigla kang tumahimik, kapag hindi ka na sumasagot, kapag short replies na lang, gaya ng, okay, noted, sige, doon sila naguguluhan. Kasi wala silang makuhang supply. Walang drama, walang galit, walang luha, walang pagkain ng ego nila. Makikita mo yan sa kilos nila. Biglang lalakas ang boses, biglang magpapakabiktima, biglang babait, biglang magagalit ulit. Iba-ibang tactic, pero iisa lang ang goal nila, kunin ulit ang atensyon mo. Kaya ang pinaka-effective na defense ay hindi confrontation, hindi debate, hindi pagpapatunay na tama ka. It's emotional non-participation. Yun bang kalmado ka, hindi ka malamig, controlled mo lang ang sarili mo. Hindi ka bastos, firm ka. Hindi ka umiiwas, pinili mo lang ang peace mo. At dito nagkakaproblema ang narcissist. Kasi kapag hindi mo sila pinansin, parang may butas sa loob nila. Nawawala ang sense of importance. Nawawala ang feeling na powerful sila sa'yo. At doon mo makikita ang totoo. Mahina sila kapag wala silang audience. Tandaan mo ito, hindi ka nagiging masama kapag hindi ka nagbibigay ng atensyon. Nagiging malaya ka lang. Number 2, takot silang mawala ng kontrol. Oo, tama ang narinig mo. Takot silang mawala ng kontrol at minsan, hindi mo ito mapapansin agad kasi nakabalot ito sa confidence, tapang at yabang. Pero sa ilalim niyan, may isang malaking takot. Paano kung hindi na kita kayang galawin? Yan ang iniisip nila. Para sa narcissist, ang kontrol ay hindi lang tungkol sa pag-uutos. Ito ay tungkol sa kung kaya ka pa ba nilang i-manage emotionally. Kaya mapapansin mo, gusto nilang alam kung ano ang galaw mo, kung ano ang desisyon mo, kung ano ang mood mo. Kapag masyado kang masaya nang wala sila, may comment sila. Kapag tahimik ka naman, mahinala. Kapag may sarili kang opinyon, parang may banta. Bakit? Because control equals safety for them. Kapag hawak nila ang emosyon mo, pakiramdam nila, mahalaga sila. Pero kapag hindi, parang gumuho ang mundo nila. Kaya kapag nagsimula kang maging kalmado sa mga dati mong ikinagagalit, doon sila nababaliw. Dati, isang salita lang nila, triggered ka na. Pero ngayon, relax ka na lang. Hindi ka na nagpapaliwanag. Hindi ka na nagtatanggol ng sarili mo. Hindi ka na humihingi ng approval. At sa isip nila, wait, bakit hindi na gumagana? Mapapansin mo ang shift. Biglang lalakas ang boses, biglang magiging sarcastic, biglang magi-guilt trip. Nagbago ka na. Hindi ka na tulad ng dati. May problema ka ba? Pero ang totoo, sila ang may problema. Kasi nawawala ang kontrol nila sa'yo. Ang pinaka-ironical dito, hindi nila kayang ikontrol ang sarili nila kapag nawawala ang kontrol sa'yo. Kaya nagiging impulsive sila. Nag-i-escalate ng gulo. Gumagawa ng eksena kasi desperado silang maibalik ang dating power dynamic.
At ikaw, ang kailangan mo lang gawin ay manatiling grounded. Hindi malamig, hindi mayabang, stable, short replies, clear boundaries, walang emotional bargaining, walang justification, just calm authority. Ito ang ayaw na ayaw nila, isang taong hindi nila kayang i-manipulate. Hindi ka sumisigaw, pero hindi ka rin sumusunod. Hindi ka nakikipag-away, pero hindi ka rin nagpapatalo. You're just solid. Doon mo makikita ang totoo. Ang lakas nila ay galing sa chaos. Kapag wala kang chaos, wala silang hawak. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang kontrolin ang narcissist para manalo. Kailangan mo lang kontrolin ang sarili mo. Number 3, dependent sila sa validation. Ito ang isa sa pinakatahimik pero pinakadelikadong katotohanan tungkol sa narcissist. Sa labas, mukha silang confident. Minsan sobra pa nga. Parang alam nila ang lahat. Parang sila ang laging tama. Parang wala silang pakialam sa opinyon ng iba. Pero ang hindi mo nakikita, yung confidence na yon ay hollow, walang laman sa loob. Kaya kailangan nilang punuin. Araw-araw, pupunuin nila ng papuri, approval, at paghanga mula sa ibang tao. Parang may invisible meter sa dibdib nila na kailangang laging naka-full. Kapag may nagsabi ng, ang galing mo, umaangat sila. Kapag may pumuri sa itsura, talino, status, umaangat ulit sila. Pero kapag tahimik ang paligid, kapag walang pumapansin, biglang bumabagsak ang self-worth nila. Doon nagsisimula ang iritasyon, ang pagmamaliit, ang pang-aasar, ang biglang init ng ulo. Kaya mapapansin mo, parang hindi sila mapakali kapag hindi sila ang center of attention. Kapag may ibang pinupuri, may side comment sila. Kapag may ibang bida, biglang may kwento silang mas astig dahil insecure sila. Validation ng oxygen nila. Kapag kulang, hinihingal sila. At minsan, gagamitin nila ang relationship para doon. Kapag pinupuri mo sila, okay kayo. Kapag sinusuportahan mo ang ego nila, mabait sila sa'yo. Sa oras na hindi ka napapalakpak, biglang may cold treatment, guilt, o drama. Parang sinasabi nila ng hindi direkta, hey, bumababa ang value ko, ayusin mo. Pero ito ang hindi nila kayang tanggapin. Hindi mo trabaho, i-validate sila. Hindi mo responsibilidad buuin ang ego ng ibang tao habang winawasak ang sarili mo. Ang healthy na tao, kayang tumayo kahit walang palakpak. Pero ang narcissist, nanginginig kapag wala. Kaya kapag natuto kang magbigay ng validation sa sarili mo, kapag hindi ka na humihingi ng approval nila, may kakaibang shift na mangyayari. Hindi ka na nila basta-basta makukontrol. Hindi ka na madaling mag-guilt trip. Hindi ka na nadadala sa papuri o pananakot. Kasi stable ka na. Secure ka na. At doon sila nahihirapan. Kasi ang taong hindi gutom sa validation, hindi nila kayang hawakan. Kaya tandaan mo, kapag hindi mo sila pinuri, hindi ka masama. Kapag hindi ka pumalakpak, hindi ka bastos. Pinili mo lang ang self-respect mo. Number 4, gusto nila ng emotional reaction. Dito madalas nauubos ang lakas mo nang hindi mo namamalayan. Hindi dahil mahalaga sa kanila ang nararamdaman mo. Mahalaga sa kanila ang reaction mo. Galit ka man, nasasaktan, na-confuse, nainis, o napaiyak, pare-pareho lang yan sa paningin nila. Emotional response is emotional supply. Mapapansin mo, parang may talent sila sa pagtama sa eksaktong weak spot mo. Alam nila kung anong salita ang may kurot. Alam nila kung kailan ka pagod. Alam nila kung kailan ka vulnerable. Minsan isang simpleng linya lang, ang sensitive mo naman, boom, activated ka na. At kapag nag-react ka, doon sila nagiging kalmado. Parang sila pa ang okay, habang ikaw ang nag-overthink. Kasi sa loob-loob nila, oh yes, I'm in control. Your emotions become proof na may power pa rin sila sa'yo. Kaya kapag tinanong mo ang sarili mo kung bakit parang paulit-ulit ang cycle, na trigger, away, guilt, silence, tapos okay ulit, ito yun. Addicted sila sa emotional chaos. Hindi dahil masama lang talaga silang tao, kundi dahil doon sila nakakaramdam na relevant sila. Ang mas masakit, minsan ginagawa pa nilang mukhang ikaw ang problema. Kapag nagalit ka, sasabihin nilang ang toxic mo. Kapag nasaktan ka, ang drama mo. Kapag tumahimik ka, ang cold mo naman. Kahit ano pang gawin mo,
Basta may reaksyon, panalo sila. Pero dito nagbabago ang laro. Kapag hindi ka nag-react emotionally, hindi ka nagtaas ng boses, hindi ka nag-explain ng paulit-ulit, hindi ka nag-defend ng feelings mo, nawawala ang excitement para sa kanila. Para kang remote control na biglang nawala ng battery. Pinipindot nila lahat ng buttons, pero wala ng response. Hindi ibig sabihin nito na wala kang feelings. Ibig sabihin lang, pinili mong hindi i-offer ang emotions mo sa taong gagamitin lang yon laban sa'yo. You become calm, short, and neutral. Hindi sarcastic, hindi passive-aggressive, just steady. At sa ganitong state, mapapansin mo na sila naman ang nagsisimulang ma-frustrate. Tataas ang boses nila, paulit-ulit ang tanong, magpaparinig, magpapaka-victim, kasi desperado silang makakuha ng reaksyon. At kapag hindi pa rin nila nakuha, doon sila umatras. Kasi walang thrill, walang fuel, walang control. Tandaan mo ito, ang galit mo, ang luha mo, at pagdi-defend mo ng sarili mo, hindi lahat ng tao deserve yan. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang katahimikan na may self-respect. Number 5, hindi sila komportable sa katahimikan. Kapag naintindihan mo ito, para kang nabigyan ng secret weapon na hindi kailangang ipakita o ipaglaban. Para sa isang narcissist, ang katahimikan ay hindi neutral. Banta ito sa kanila. Kapag tahimik ka, wala silang mabahasang emosyon. Walang signal kung galit ka, kung takot ka, o nasasaktan ka. At para sa kanila, yun ang pinaka nakaka-unstable na pakiramdam. Sanay sila sa noise, sa usapan, sa drama, sa palitan ng salita, sa reaksyon. Kaya kapag bigla kang tumigil magsalita, hindi ka nakipagtalo, hindi ka nag-explain, hindi ka nag-justify, parang nawalan sila ng control sa eksena. Mapapansin mo yan sa body language. Yung biglang paglipat ng upo, yung pag-ubo, yung paulit-ulit na tanong ng, okay ka lang ba? Hindi dahil concern sila, kundi dahil gusto nilang mabasag ang katahimikan. Gusto nilang bumalik ka sa laro. Kasi sa katahimikan, wala silang mahawakan. Hindi nila alam kung nananalo ba sila o natatalo. At ang hindi alam, para sa kanila ay nakakabaliw. Kaya madalas, susubukan nilang punuin ang silence ng kahit ano. Sarcasm, pang-aasar, guilt-tripping, biglang pag-iyak, biglang lambing, iba-iba ang itsura, pero iisa ang dahilan. Ayaw nilang manatili sa katahimikan dahil doon nila nararamdaman ang kawalan ng halaga. At dito pumapasok ang isang napakalakas na realization. Ang katahimikan mo ay hindi weakness. It's power. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang nararamdaman mo. Hindi mo kailangang manalo sa usapan. Dahil kapag tahimik ka, ikaw ang lumabas sa arena. Para sa narcissist, ang away ay paraan para manatiling relevant. Para sa'yo, ang katahimikan ay paraan para manatiling buo. Kapag hindi ka sumagot agad, kapag hindi ka nag-react, kapag hindi ka nagpadala sa provocation, nagkakaroon ka ng space. At sa space na yon, bumabalik ang self-respect mo. Bumabalik ang clarity mo. Bumabalik ang control sa sarili mo. At mapapansin mo rin, habang mas kaya mong manahimik, mas nagiging desperate sila. Mas nag-iingay sila. Mas naglalabas ng tunay na ugali. Kasi ang katahimikan mo ay parang salamin na ayaw nilang tignan. Tandaan mo ito, hindi lahat ng laban kailangang sagutin. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang hindi pagsagot. Number 6, hindi nila kayang aminin ang mali. Kung naranasan mo na to, alam mong nakakabaliw siya sa pakiramdam. Kahit malinaw na, kahit may resibo na, kahit narinig mo mismo sa bibig nila. Sa huli, ikaw pa rin ang lalabas na may kasalanan. Hindi dahil tanga ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil sa mundo ng narcissist, ang pag-amin ng mali ay parang kamatayan ng ego. Sa kanila, ang simpleng, oo, nagkamali ako, ay hindi lang words. Para sa kanila, ibig sabihin nun, mahina ako, talo ako, hindi ako special, at hindi nila kayang tanggapin yun. Kaya imbis na umamin, nag-iimbento sila ng reality kung saan sila pa rin ang tama. Mapapansin mo yan sa mga linyahan nila. Hindi naman yan ang sinabi ko. Sensitive ka lang. Ginawa ko lang yun dahil sa'yo. Iba ang naiintindihan mo. Sa una, mapapaisip ka,
baka nga ako ang mali. Pero sa pangalawa, baka exaggeration lang. At sa pangatlo, baka dapat mag-sorry na lang ako para matapos na. At ayan na, nakuha ka na nila. Ang masakit, hindi lang nila iniiwasan ang responsibility. Binabaliktad nila ang kwento hanggang ikaw ang mag-sorry sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Gaslighting yun. Slowly, pinagdududahan mo na ang sarili mong memory, emosyon, at judgment. At kahit anong kalma mo, kahit gaano ka ka-logical magpaliwanag, hindi pa rin sila aamin. Bakit? Kasi hindi ito about truth. It's about control. Kapag umamin sila, mawawala ang image nila bilang laging tama. At kapag nabasag ang imahe na yon, parang gumuho ang buong pagkatao nila. Kaya mapapansin mo rin, kapag sinubukan mong humingi ng accountability, biglang magagalit sila, magsishift ng topic, magpapakabiktima, o biglang tatahimik, tapos ikaw ang lalabas na masama. All tactics, same goal. At ano ang goal? Iwasan ang pag-amin ng kamalian. Ang mahalagang realization dito, hindi mo trabaho na pilitin silang umamin. Hindi mo responsibilidad na ipaintindi sa kanila ang tama at mali. At lalong hindi mo kailangan ng closure galing sa taong walang kakayahang magbigay nito. Ang tunay na power move, tinatanggap mo na hindi sila aamin. At dahil doon, hindi mo na sila bibigyan ng pagkakataong saktan ka ulit. Minsan ang pinaka-mature na response ay hindi mahabang paliwanag, kundi ang tahimik na desisyon na hanggang dito na lang. At tandaan mo ito, hindi mo kailangan ng apology mula sa taong walang konsensya sa epekto ng ginagawa nila para gumaling ka. Number 7, hindi sila sanay sa boundaries. Dito mo makikita kung gaano talaga sila ka-fragile sa loob. Para sa isang narcissist, ang boundaries mo ay parang insulto sa kanila. Hindi nila nakikita ito bilang healthy limit. Ang nababasa ng utak nila, sino ka para tumanggi? Kaya pag nagsabi ka ng simpleng, hindi yan basta sagot para sa kanila. Challenge yan sa control nila. Mapapansin mo, kapag nag-set ka ng boundary, biglang may follow-up. Bakit? Konti lang naman yan. Dati pumapayag ka. At kapag hindi ka pa rin bumigay, doon na lalabas ang guilt tripping. Grabe ka naman, ang selfish mo. Pero ang totoo, hindi ka selfish. Hindi lang sila sanay na may hindi nila naaabot. Sanay sila na lampasan ang linya. Sanay sila na i-push ka hanggang mapagod ka at ikaw na lang ang mag-adjust. Kaya kapag kalmado mong sinabi na hanggang dito na lang, parang may nag-crash sa sistema nila. Error. Hindi sila marunong huminto. Kaya mapapansin mo rin, hindi lang sila magtatanong. I-negotiate nila ang boundary mo. Para bang sale item lang yan. Sige na, this time lang. Ako naman next time. Okay ka ba? Masyado ka ng stricto ngayon ah. Pero ang boundary, hindi proposal. Hindi yan for discussion. At kapag nanindigan ka, yung hindi ka nagtaas ng boses, hindi ka nag-explain ng mahaba, hindi ka nakipagtalo, doon sila nagiging uncomfortable. Kasi hindi nila makuha ang gusto nila gamit ang charm, drama o galit. Wala silang mapasukang butas. Dito mahalaga ang isang truth na madalas nakakalimutan. Ang taong galit sa boundaries mo ay taong nakikinabang sa kawalan to. Kapag sanay silang abusuhin ang access nila sa'yo, natural lang na magre-react sila kapag bigla mong binawi. Hindi dahil mali ang ginagawa mo, kundi dahil nawalan sila ng privilege. At huwag kang magtataka kung sasabihin nilang nagbago ka. Oo, nagbago ka. Mas may respeto ka na sa sarili mo. Boundaries are not walls. Hindi mo sila tinataboy. Pinapakita mo lang kung paano ka tratuhin. At ang taong marunong rumespeto, re-respetuhin yan. Ang narcissist, magagalit, mang-iinsulto, magpapakabiktima. At doon mo makikita ang malinaw na signal. Hindi sila galit dahil masama ka. Galit sila dahil hindi ka na nila kontrolado. Number 8, hindi nila kayang tanggapin ang criticism. Dito mo makikita ang isa sa pinaka-frustrating na behavior ng narcissist. Para silang salamin na puro kintab. Kung may maliit na gasgas o fingerprint, parang buong salamin ang basag sa mata nila. Kahit simpleng suggestion lang, kahit constructive criticism, they take it as a personal attack. Imagine mo, nag-offer ka lang ng tip na maybe try this approach next time. Tapos biglang nag-defend sila ng sobra. Parang buhay nila nakasalalay sa bawat salita mo. They can't separate themselves from the feedback. Kaya madalas ang sagot nila,
blame shifting, denial, o kaya magpanggap na wala silang narinig. Para bang sa mundo, sila lang ang tama, tapos ang lahat ang mali. Na-experience mo na bang nagbigay ng advice sa isang kaibigan, tapos nagalit siya? Kahit mabuti ang intention mo, i-multiply mo yun by 10. At yun ang narcissist. Kahit ang pinakamaliit na criticism, nagiging banta sa ego nila. They need constant validation to feel okay. So kahit constructive feedback, nagiging banta na yon. Kaya kapag nakikita mo silang mag-overreact sa simpleng comment, huwag mong isipin na ikaw ang problema. Hindi sila makapag-process ng reality ng may ibang perspective. Parang nasa utak nila, kung hindi ako ang tama, hindi ako worthy. And that's the core. Self-esteem nila is extremely fragile. Ang pinakamabisang paraan para hindi ka ma-drain, keep it neutral, keep it factual, at huwag maging emotional. Hindi mo kailangan ipaglaban ang point mo o ipaliwanag ng mahabang paragraph. Short at calm statements lang. Let them stew sa sarili lang ego without pulling you in. The cool thing, kapag consistent ka, makikita mo na unti-unti napapagod sila sa need to defend kasi hindi mo na pinapagana ang drama. At yun ang tunay na power mo sa kanila. Number 9, madali silang ma-frustrate. Hindi ito simpleng pagiging mainitin ang ulo. Deeply rooted ito sa loob nila. Ang narcissist ay sanay sa isang mundo na sumusunod sa gusto nila. Sanay silang may kontrol sa usapan, sa emosyon ng kausap, sa takbo ng sitwasyon. Kaya sa oras na hindi ka umayon, kahit maliit lang, parang may pumitik sa loob nila kapag hindi mo sila sinagot agad, frustrated. Kapag hindi ka nag-react sa comment nila, frustrated. Hindi ka naapektuhan sa drama nila, super frustrated. Bakit? Kasi nasisira ang kanilang script. May mental script sila kung paano ka dapat mag-react. Dapat magalit ka. Dapat mag-guilty ka. Dapat ma-pressure ka o ma-impress ka. Kapag hindi yun ang nangyari, naglalag ang sistema nila. Parang app na biglang nag-freeze. Dito mo mapapansin ang escalation. Yung dating simpleng usapan, biglang tataas ang boses. Yung dati joke lang, biglang may panlalait. Yung dati kalmado, biglang may pagbabanta o silent treatment. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil desperado na silang maibalik ang kontrol. Ang frustration nila ay galing sa isang mas malalim na takot. Paano kung hindi kita kayang galawin emotionally? At kapag naramdaman nilang hindi ka na nila mamanipulate, doon sila nagkaka-crack. Ikaw, tahimik ka lang. Normal na tono, walang depensa, walang paliwanag na mahaba. Pero sa loob nila, may chaos. Kasi hindi sila sanay na may taong hindi nadadala sa emosyon nila. Hindi sila sanay na may taong steady, grounded, at hindi nagre-react sa provocation. Kaya minsan mapapansin mo, uulit-ulitin nila ang parehong linya. Same accusation, same issue, parang sirang plaka. That's frustration talking. Wala na silang bagong move, kaya inuulit ang luma kahit hindi na gumagana. At ito ang irony, habang mas kalmado ka, mas lalo silang naiirita. Habang mas logical ka, mas lalo silang nagiging emotional. Kasi ang power nila ay nasa chaos. At kapag hindi ka sumali sa chaos, wala silang laban. Hindi mo kailangang manalo sa argumento. Hindi mo kailangang patunayan na tama ka. Kailangan mo lang manatiling composed. Because frustration is their weakness. But self-control is your strength. At tandaan mo ito, kapag may taong galit na galit dahil kalmado ka, ibig sabihin, may control kang hindi nila matanggap. Number 10, takot silang iwan. Isa ito sa mga pinakamatinding kahinaan nila. Pero kadalasan, hindi mo ito agad nakikita dahil nakamaskara sila ng confidence at charm. Sa totoo lang, kahit gaano sila ka-cocky o ka-sure sa sarili, sa loob nila may malaking takot. Ang ideya na mawalan sila ng control sa'yo o mawalan ng source ng atensyon nila. Parang may invisible leash sa kanila. Kapag naramdaman nilang may posibilidad na aalis ka, bigla silang nagiging desperado. Pero hindi sa paraan na genuine o healthy. Maaari silang maging sobrang charming, parang gusto nilang bumalik ang lahat ng good vibes, or biglang maging dramatic, mag-push ng guilt, o magbanta ng consequences. Lahat gagawin nila para lang hindi ka umalis. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas silang manipulative sa relationships. Hindi nila mahal ang tao, minamahal nila ang security na dala mo sa ego nila. Kapag sinabi mo lang, I need space, o nag-set ka ng boundary,
Kahit simple lang, para silang natataboy sa kanilang comfort zone. Their internal alarm goes off. Para bang iniisip nila, wait, I might lose them. At dito ka pwedeng maging wise observer. Makikita mo ang pattern. Bigla silang magpapakita ng sobrang effort na mapanatili ka. Pero kadalasan, superficial lang. Over-the-top apologies na wala talagang meaning. Promises na paulit-ulit pero hindi natutupad. O exaggerated gestures para lang makuha ulit ang atensyon mo. Ito ang kanilang panic mode dahil alam nilang ang kanilang mundo ay nakadepende sa mga taong nanatili sa kanila. Kung titignan mo, parang anak na natatakot mawala ng paborito niyang laruan. That fear drives everything they do. Ang difference lang, mas manipulative at ego-driven. Sa perspective mo, ang pinaka-powerful na response, kalmado. Consistent boundaries. Hindi mo kailangan mag-explain ng sobra. Hindi mo kailangan magpaka-victim. Hindi mo kailangan bumalik sa kanilang drama. Kapag nakita nila na hindi ka madaling madrag o mag-guilt trip, unti-unti lang mapapansin na, wait, I can't control them anymore. Sa madaling salita, fear of abandonment ang nararamdaman nila. Pero hindi para labanan mo sa revenge, kundi para maprotektahan mo ang sarili mo at hindi matrap sa emotional roller coaster nila. Number 11, ayaw nilang makita na hindi ka apektado. Ayaw ng narcissist na makita na hindi ka apektado kasi doon mismo nababasag ang ilusyon nila na may power sila sa'yo. Kapag may sinabi silang masakit at nakita nilang tumahimik ka lang, kalmado, parang okay ka, may nangyayari sa loob nila. Hindi galit agad. Panic. Kasi sa utak nila, dapat may epekto sila. Dapat may luha, dapat may inis, may depensa, may paliwanag. Kapag wala, parang may mali sa system nila. Bakit hindi gumagana? Kaya mapapansin mo, uulit-ulitin nila. Mas lalaliman nila ang hirit. Mas dadamihan ang parinig. Minsan biglang magiging sarcastic. Minsan magiging passive-aggressive. Minsan sobrang bait na parang walang nangyari. Hindi dahil nagbago sila. Naghahanap lang sila ng reaksyon mo. Kahit anong reaksyon, okay lang. Basta makita nilang nagre-react ka. Pero kapag steady ka lang, hindi sarcastic, hindi defensive, hindi emotional, doon sila nasasaktan. Hindi dahil sinaktan mo sila, kundi dahil wala silang makuhang patunay na importante sila sa'yo. At para sa narcissist, yun ang pinakamabigat na suntok sa ego. Relatable ito, lalo na sa mga pagkakataong may pangmamaliit. Kapag sinabihan ka ng, yan lang ba ang kaya mo? At imbis na magpaliwanag ka ng achievements mo, ang sagot mo lang ay, okay. Tapos tuloy ka sa ginagawa mo. Sa panlabas, parang wala lang, di ba? Pero sa loob nila, may boses na sumisigaw. Bakit hindi siya affected? Doon sila nagsisimulang magduda sa sarili nila. Isang bagay na ayaw nilang maramdaman. Kaya minsan, after mong maging kalmado at unbothered, bigla silang magiging mas aggressive. Hindi dahil ikaw ang mali, kundi dahil nawala ang kontrol nila. Kaya mahalagang maintindihan mo ito. Ang pagiging hindi apektado ay hindi pagiging manhid. It's emotional discipline. It's choosing not to give access sa loob mo. At ang pinaka-ironical dito, kapag nakita nilang hindi ka na nila kayang galawin emotionally, mas lalo ka nilang rirespetuhin o iiwasan. Kasi alam nila, hindi ka na madaling laruin. Hindi mo kailangang ipakita na strong ka. Hindi mo kailangang patunayan na okay ka. Ang tunay na lakas ay yung tahimik kang okay, kahit gusto ka nilang mawasak. Number 12, mas malakas sila kapag emotional ka. Ito ang isa sa pinaka-tricky na bagay sa pakikitungo sa narcissist. Parang may internal amplifier sila na nag-o-on kapag nakikita nilang nadadala ka. Kapag napikon ka, kapag napaiyak ka o napagalitan ka, doon nila nakikita ang proof na effective sila. Sa isip nila, oh, nakita mo na ang power ko? Kung gaano kalaki ang stress mo sa kanila, ganun din lumaki ang kanilang influence sa'yo. Para kang naglalagay ng gasolina sa apoy nila. At habang ikaw ay natutumba ng emosyon, mas lalakas ang presence nila sa paligid mo. Kahit hindi nila sinasadya, ang simpleng reaksyon mo, isang exclamation, isang sagot na may galit, o kahit isang tahimik na pagtanggi, nagiging emotional fuel nila. Mapapansin mo rin, kapag emotional ka, nagiging mas creative sila sa manipulation. Biglang may side comment na para lang friendly, pero may kurot. Biglang may drama, biglang may guilt trip.
Parang nagiging laro sa kanila ang emotional reactions mo. At masakit, akala mo ikaw ang nagkakamali. Pero sa totoo lang, pinapagana mo lang ang kanilang ego sa pamamagitan ng normal na human emotion mo. Ang sekreto para hindi ka ma-drain ay simple. Emotionally detachment. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagmamalasakit. Ang ibig sabihin, kontrolado mo ang reaksyon mo. Sagot mo ay kalmado, neutral, at concise. Parang tubig sa apoy. Hindi lalakas, hindi lulula. Kapag ginawa mo ito, saka mo lang makikita ang totoo. Kahit gaano sila ka-loud, gaano sila ka-dramatic, mahina sila kapag kaharap nila ang kontroladong tao, kalmado at dignified na tao. Parang na-off ang power nila kasi wala nang emotional fuel na pupunta sa kanila.